Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. May 12, 2025, Game 4 ng semifinals matchup ng Boston Celtics at ng New York Knicks sa playoffs nang bumagsak at mamilipit sa sakit si Jason Tatum dahil sa torn Achilles injury. Ang same injury na natamo nila Kobe Bryant at Kevin Durant. Dalawang example na pwedeng kahantungan ni Tatum. Si Kobe nga ay kapansin-pansin ang paghina niya matapos ang injury na ito na wala ngang kanyang athleticism. Habang si KD naman ay tila ba walang nangyari at pwede pa nga natin masabi na ang peak version ni Kevin Durant ay nung nasa Brooklyn Nets na siya, which is matapos na nga ng kanyang Achilles injury. Less than 6 months ng tamaan ng injury na ito si Tatum at ganito na nga kaagad siya gumalaw mga kaibigan. Tila ba handa na nga siyang bumalik. Konting ensayo na lang nga at handa na talaga siya. Habang si Damian Lillard na nauna pa nga nagtamo ng Achilles injury sa kanya ay inanunsyo ng out sa buong season na ito at ganun din nga ang mas bata pa na si Tyrese Haliburton. So oo, talagang mabilis nga ang recovery process si Jason Tatum mga kaibigan. Kaya naman halo-halo ang opinion dito ng mga fans. May ibang kinakabahan na masyadong minamadali nila ito. Habang may iba naman na talagang excited nang bumalik si Tatum lalo na't isa pa rin nga ang Celtics sa mga pinakamalakas na team sa buong Eastern Conference ngayon na ipanalo nila ang Sham sa huling 10 laro nila. At currently ay third seed na nga sila mga kaibigan sa East. Ang teams na nasa taas sila ay ang New York Knicks at ang Detroit Pistons. Dalawang team na pareho din nilang tinalo na ngayong regular season. Kaya naman madami pa rin nga sa mga fans ng Boston Celtics ang naniniwala na sila pa rin nga ang pinakamalakas na team sa buong Eastern Conference ngayon. Lalo na kapag bumalik na nga daw si Jason Tatum sa kanilang lineup. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang patuloy pa din nga ang problema ng Dallas Mavericks sa mga injuries, inanunsyo nila na si Derek Lively II ay sasailalim na sa isang season-ending surgery sa kanyang kaliwang paa. Si Lively nga ay nalilabel na ngayon bilang injury-prone. Naglaro lamang siya sa season na ito ng 7 games. Ito nga ay matapos na maglaro lamang niya ng 36 games last season at 55 games naman sa kanyang rookie season. Pababa lang nga ng pababa ang number of games played niya sa bawat taon. And it's hard to imagine na may bababa pa ang 7 games na yan, but who knows? Si Lively nga ay nag-average lamang ngayong season ng 4 points, 5 rebounds, and 2 assists per game sa average playing time of 16 minutes per game. So definitely disappointing year para sa kanya at sa Mavs fans matapos magpakita ng solid potential noong rookie season siya. Subalit tila ba ang lumalabas ngayon ay si Luka Doncic lamang nagpapagaling sa kanya noon. Hinahalin tulad na nga siya sa mga tulad nila Tyson Chandler and DeAndre Jordan noon. Ngunit mas nagmumukhang another Jackson Hayes nga siya mga kaibigan. At least nga si Jackson Hayes ay hindi injury prone at maaasahan mo na maglaro ng heavy minutes. Sa career nga ni Lively ay hindi pa siya nakakapag-average na mayigit 24 minutes per game. Subalit napakadalas na nga niyang tamaan ng injury. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?